Alamin ninyo ang kwento ng mga taga San Diego. Maraming malungkot, masungit, marami rin ang nagsasaya. Parang walang problema o di kaya'y nagkukunwaring walang problema. Sa Analogon ng binundok sa isang malaking bahay, nakatira si Don Santiago de los Santos, na higit na kilala bilang Kapitan Tiago. Kilala siya sa buong bayan sa kanyang kayamanan, lalo't hinggit sa kanyang kabaitan. Isang gabi sa kanyang tahanan, makikita si Tia Isabel na nag-aabot ng sigarilyo at hitso sa mga dayuang babae, habang ang mga babaeng Pilipina naman ay kusang humahalik sa kamay ng matandang babae. Narinig ni Tia Isabel na tila may nabasag na pinggan at mabilis siyang nakapagsalita na, Jesus Marisep, maghintay lang kayo mga bulagsak! nahahati ang bulwagan ng bahay sa dalawa. Sa isang banda, naroon ang mga kalalakihan at kababaihan. Nagkakasiyahan sila habang nagpapalitan ng mga korokoro at biruan. Ano sa tingin mo? Natural active, si Don Tiago ay napakayaman. Yung di niya alakarin ang bimas kaya gawis. Sa isang banda ay makikita si Padre Damaso, ang dating kora ng San Diego, si Padre Sabayla na kora ng Binundok, si Ginoong Laroja at si Teniente Guevara. Kumpara sa mas maraming mga nasa kabilang banda, mas maingay pa ang usapan ng apat na nabanggit. Pinakamaingay sa kanila si Padre Damaso. Halata naman iba ang pamamahala rito kumpara sa pamamahala sa Madrid. Ang masama pa, puro mga Indyong nakatira rito. Ayoko talaga sa mga Indyo. 20 taon akong nagsilbi at nagtiis sa pagdidildil ng kanin sa bayan ng San Diego bilang pura paroko. Ngunit nang umalis ako, ilang matanda at Hermanos Terceros ang naghatid sa akin, mga walang utang na loob. Magdandaan kayo, Padre Damaso, pagkat nasa ilalim tayo ng bubong ng isang Indio. Tama siya, Reverensa. Baka magdamdam si Kapitan Tiago. Huwag kayong mag-alala. Matagal na hindi tinuturing ni Tiago ang kanyang sarili bilang Indio. Malayo na siya sa mga ganoong walang galang na tao. Natigilan ang lahat nang biglang dumating si Kapitan Tiago, kasama ang isang mukhang galing sa mahabang paglalakbay. Kinalugod ko, pinikalala ang anak na ating nasira kaibigan sa Don Rafael. Siya ay si Cristobal Ibarra. Galing siya ng Europa. Sinundo ko siya mula sa kanyang paglalakbay. Nalugod ko po lahat kayo na makilala. Aba, Padre Damaso, ang kura ng San Diego. Kinagala ko makita muli ang matalik sa bibig ng aking ina. So, ito na nagkakamali ako. Ang tawad do. Hindi ka nagkakamaliin mo. Kung hindi ko kailangan na limatay na kaibigan ng mama. Kung gano'n ay ikaw palang anak na sila si Don Rafael Ibarra. Parapatin ninyong iyan ko sa dito sa Alemania na pinakilala ng bisita. Kinagala ko lahat kayo na makilala. Ako si Juan Jesus Ibarra. Nagdadala kami na makilala ang Juan Jesus Ibarra. Kahit ang ganda ng mga Europa ay wala pa yung tatalo sa ganda ng kapilihan sa ating bansa. Sus, kasinungalingan. Marahil ilang mo rin ang pinagkikin ng balas. Natigilang uling lahat ng may pahayag sa Kapitan Tiago. Mahal kong panaway na nagpumunta sa paghanda ng hapunan. Masayang nagsilpuntahan sa hapag ang mga panauhin. Nag-alukan pa ng silya ang dalawang kora, kahit na parehas na lang gustong umupo sa kaliwang kabisera ng mesa. Sa huli ay naupo rin si Padre Sibayla sa silya na ikinaama rin ang loob ni Padre Damaso. Naupo na lamang siya sa tabi ng pare. Tinula ang pinahanda at Kapitan Tiago, gaya ng inaasahan. Nagpasahan ng ulam, ang mas masaklap. Puro leeg at pakpak ang natira kay Padre Damaso, habang sa iba ay puro hita. Dahil sa sobrang inis ay humigop na lamang siya ng sabaw at dinurog ang papaya nang may malakas na tunog mula sa pinggan, at saka padabog na ibinagsak ang kubyerto sa tabi ng pinggan. Ilang taon kang nawala sa ating bayan sa Ibarra? 7 taon po, Ginoo. Ngayong 7 taon sa Europa, malamang ay nakalimutan mo na iyong bayan. Ang totoo po niyan, tila ang bayan nakalimut sa akin. Lagi kong iniisip ang bayan sa tuwing ako yung sa malayo. Totoo ba yun, hombre? Opo, Dona Victorina. Kahit kailan niya, hindi ako nakalimut sa aking bansa.
Kung gano'n ay isa kang bulag na hangal, bakit ka pa pumunta ng Europa kung wala ka namang nagustuhan? Ang iyong mga napag-aralan ay kaya na naman napag-aralan dito ng kahit sino sa ating bayan. Senyores, huwag kayong magduda sa amin dating kura. Ganyan-ganyan talaga pakikitungo sa atin ng bata pa ako at ibang hindi na nagbago. Oh, naku, paumanhin. Naway tanggapin ninyo ang aking sincirong paumanhin. Senyores, Kapitan Tiago, kababalik ko lamang mula Europa, kaya kailangan ko na lumisan. Pupunta ako sa San Diego, mayroon ako katatagpuin. Wala naman Ibarra, patnubayan ka ng Diyos sa iyong paglalakbay. Anong sabi mo? Si Ibarra ay lumalakad na di batid kung saan siya patutungo. Sa mahinang lakad ay narating niya ang liwasan ng bundok. Nagpatuloy siya sa daan sa Kristiya. Naroon ang mga incheck at mga babaeng nagbibili ng panong kahoy. Nata, pag-ingat ka sa mga lihim ninyong kaway. Ang nangyari sa iyong ama ay dapat maging isang aral sa iyo. Pagpatawad ninyong ulit sa warik ng ito'y dahil sa sobrang kapanatagan na nagdadala sa atin sa ilang kapahamakan. Ngayon ay alam ko na ang dahilan kung bakit si Kapitan Tiago ay nagdala magsabi sa akin ng nangyari sa akin. Ang tanging kasalanan niya ay dahil siya ang pinakamayamang tao sa buong San Diego. Ngunit huwag kang magalala. Ang mabulok sa bilangguan sa bansang ito ay may turing na kabayanihan. Mas higit pang bobo sa mga tao nagkukunwaring matalino. May mga tao kasi nagmamarunong sa pamamalakad ng ating pamahalaan. Kaya may isang artilyero na ulit ka ng tributo sa mga mamayan. Ginoo, mahalin mo basahin ang laman ng sulat. Umalis kayo sa dinaralan ko kung ayaw makulong sa kwartel. Talaga, ikulong mo kami, basahin mo muna ito. Mas matalino ang tiyan niya kaysa sa ulo niya. Kaya hindi siya makakabasa. Sangan mga bata. Kanila, ginoong kabisa, huwag mo sinasaktan. Huwag kang makialam dito, tanda. Yan ang dapat sa iyo. Hala, may tao dito tayo matay. Ginoo, gumising ka. Tulong! Wala kami ng bala. Tulungan niyo siya. Anong nangyari sa kanya, mga iho? Nakita lang namin siya sa daan na himatay. Anong nangyari sa kanya? Mukhang malubha ang kanyang mga sugat. Kailangan niyo siyang gamutin. At gagamutin ko siya. Ining, asawa mo ba to? Hindi po. Mukhang malubha ang kanyang sugat. Kailangan siyang magamot. Sige na, uuwi na ako. Mukhang patay na. Lamayan niyo na. Iuwi niyo sa pakalim. Ngayon, inalaman ko na nangyari sa aking ama. Tawad po ngayon, kailangan ko lang umalis. Pinaubaya ko na lamang kay Kapitan Tiago ang iba pang nangyari sa mga ganun. Naikwento niya lahat ng nangyari. Muchas gracias, Pinipit, sa pagbabahagi ng mga kalaman tungkol sa aking ama. Senyor Ibarra. Nang dumating si Ibarra sa Fonda de Lala, ikaagad siyang pumunta sa kanyang silid at tumupo sa isang silyon at tumingila siya sa himpapawid. Ngunit sa kabila ng kanyang ito, hindi ko maiwasang maalala ang mga pangyayari sa buhay ng aking ama. Ang aking ama, si Don Rafael, ay isang mabuting tao. Ngunit siya ay pinahirapan at inusig ng mga makapangyarihan. Hayaan ang patuloy na nitong kalagayan. Kailangan ko ipagpatuloy ang mga pangarap ng aking ama. Marami akong gagawin, ngunit handa akong harapin ang lahat para sa kumubuti ng aking bayan, para sa aking ama at para sa kinabukasan ng aking. Samantala, sa bahay ni Kapitan Tiago ay siya nag-isip-isip kung nabusog ba ang kanyang mga bisita sa kanyang hinanda. At bigla siyang nagtanong kay Tia Nabusog ba yung Isabel. bisita sa handa ni Isabel? Tingin ko, oo, Tiago, nabusog sila sa dami ng inyong hinanda.
Nakakalungkot lang at kailangan agad umalis si Ibarra sa gitna ng kasiyahan. Uy, apat na pa rin ito para sa dyan. Wala naman po, ama. Sabi na pa rin lang. O siya, makinig ko muna kayong dalawa. May ayusin ako sa kusina. Kaya ka may bumabagabag sa iyong kalooban. Ama, meron na po ba? Wala ka naman niyan. Napasalamat lamang sa Diyos at niniyaan niya tayo ng maayos sa buhay. Papa, huwag mo na pong balikan ng nakaraan. Mas mabuti po ay matulog na kayo. Panigurado pag natulog na kayo kanina. Nagpasalamat talaga ako at niniyaan niya ako ng napakabait na anak na katulad mo. Hindi lamang talaga si Pia. Ang kaligayahan ko ay panigurado ang buong-buo. Ay buhay! O aking Pia, mahal na espusa, naway makapiling nang lumikha ang iyong kaluluwa, sumasalangit ka. Bago Panginoon, manghali na, ano kaya ang dahilan ng kanyang pagkakas? Kumusta si Ibarra? Salamat at dumala ko muli sa aming tahanan. Magandang tanghali, Don Santiago. Nais ko lang makita ang iyong anak. Abay, sige! Bawa ka sa aking kamay, Mayatara. Maswerte ako tayo na pagsunod tayo ng Panginoon. Dahil kung hindi na maparapabang na tuloy. Napakasarap ng labi ko sa school. Siguro dahil dyan ay nabihag mo ang mga kababaihan ninyong napuntahan. Isa ng magandang obra ng Diyos ang aking sinisimpan. Bakit pa ba mo ano pang iba? Sinungaling! Hindi ako maniniwala na sinasara mo yung mata pagdating sa magandang dinag sa Europa. Kagandaan niya sa palasa na tao. Pinasabi ko na ikaw lamang ang gusto. Bukas ay Todos dos Santos. Meron ako kailangan taong puntahin doon. Sindihan ko Ibarra na walang makapaglakbay ka ng ligtas at misuwas. Paalam akong minamahal. At nabayan ka ng Panginoon. Magandang umaga, Reverensya. Magandang umaga rin, Isabel, Maya Clara. Mukhang may patutunguhan kayo. Saan ninyo pupuntahan? Pupunta kami ng Viterio Padre. Kukunin ko lamang ang aking natirang gamit doon. O sige, Breno, kakausapin ko lamang ang inyong ama. Naway ligtas kayong makapaglakbay. Muchas gracias, Padre. Santiago? Santiago! O Padre, anong sadya ninyo? May gusto akong sabihin sa iyong importante. Dito, Padre, dito. Tandaan mo ng mabuti, Tiago, ang mga sinasabi ko sa iyo. Iniisip ko lamang ang iyong kapakanan. Naintindihan ko, Padre, masunod ang iyong kailangan. O bueno, aalis na ako. O sige, salamat sa iyong bisita, Padre. Sinasabi ko ng mga bangay din ko sa sunod. Mabuti at ikaw pag-salve, kailangan natin pag-usapan ng mabaw at may tayo. Isang bang paralan, Padre? Ngunit kailangan ang siguruhin na may sapat na seguridad ng lugar. Bakit hindi lang natin palayasin lahat ng walang pakinabang? Gawin natin itong tunay na bayan ng mga Kastila. Ang simbahan na may maraming nagtutuloy na dapat sundin. Hindi natin maaaring itaboy. Tama si Balisaldi. Kailangan magtulungan ng simbahan at militar para sa kapakanan ng bayan. Basta't masunod ang kayasan at kapakanan. Walang tututol! Mabuti ko tulong. Kailangan natin mag-ayos para sa ikabubuti ng lahat. Parang bagong-bago pa to ah. Sa iba na lang tayo mo kay Boy. Pare-pareho pa yan ng mga bagong libing. Ayoko na. Parang bagong-bago pa tong libing na to. Mayroon pang dugo ang buto at ang buhok. Ayoko na. Ayoko na ako. Bumalik ka dito, masyado ka ng masilan. Kung ikaw ang umuhukay ng ginagawa ko dito, isang bangkay na 20 araw na inilibing. Para tulabot naman ang sinabi mo. Lumabas na ang pako sa taol, kaya't lumabas na ang kalahating katawan ng bangkay. Bakit ginawa mo yun? Bakit mo hinukay ang bangkay? Sinong nagbuto sa'yo? Sino pa kundi ang kurang malaki?
Ang utos sa akin ng kurang malaki, ilibing ko daw sa libingan ng mga intik. Ngunit hindi ko yun nagawa dahil malakas ang ulan at malayo ang libingan ng mga intik. Ayoko nang mukay. Natamaan ko siguro yung ulo. Baka hindi na ako mamaya makatulog. Alam niyo ba ang punto ng aking ama? Opo, senyorito. Ang namin yung halamang adelpa at nilagyan ng krus upang hindi ito makalimutan. Akala ko ba alam ninyo ang punto ng aking ama? Depensa po, senyorito. Alam ko naman po yun eh. Pero hindi ko po alam kung bakit tayo nawawala. Ayun ho. Magtanong ka doon sa sepulturero kung bakit yan nagpuntod. Sige po. Galang-galang nga po. Alam niyo po ba kung nasaan ang malaking cross? At may pangalang Donald Pael Ibarra? Yung malaking cross at saka may mga bulaklak. Oho. Sinunog ko na po. Sinunog? Opo, sinunog ko yun ang kurang malaki. Kung ngayon, ay bakit inukay ang bangkay ng aking ama? Saan mo dinala ang bangkay niya? Utusan ko ako ng paring malaki na living siya sa libingan ng mga intik. At ginawa mo namang sinabi niya? Hindi po, napakabigat po ng kanyang katawan at napakalakas ng ulan. Kaya hindi namin po siya mailipat sa libingan ng mga intik. Kaya tinapo na lang namin siya sa ilog. Patawad po, Senyor Ibarra. Ikaw gumawa ng kalapastangan sa aking ama? Sumagot ka? Kung ano man yung sinasabi ko sa inyo ngayon, wala akong tungkol sa sinasabi. Kung hindi ikaw, sino? Sigurado akong hindi ako hinihanap. Hindi ako pinalito akong dating kurang sa Padre Damaso. Ang mga prosesyon at seremonya, tila walang nagbabago ng bayan. Magandang araw, Ibarra. Ang mga seremonyang ay bahagi ng ating kultura. Maraming gawain at nakikita. Ngunit paano kung may katuparan ang mga ito kung maraming tutol? Huwag kang matakot. Tututol, Ibarra, bagkos gamitin mo ang iyong kaalaman at karanasan upang maipakita sa kanila ang kahalagaan ng iyong mga balak. Crispin, hilahin mo ng mabuti ang tali. Ano naman tayo ka? Ayun na pa tayo dito nakatayo at nagpapatuloy ng kampana. Hindi pwede. Papagalitan tayo sa isang mayor, Crispin. Ilan nga pala ang ating si Sweden ngayong buwan? 2 minutes lang mo, Crispin. Huwag kang magsalita ng kanya, Crispin. Bakit mo mga pasaway na bata, kailan wala kayong nagawagawa sa simbahan. Ikaw, Basilio, magmumulta ka ng 2 regalis dahil sa hindi mo ganang pagsunod ng kampana. Hindi ka magkakaway ng alas 8 kundi alas 10 ng gabi. Ngunit hulayan ako ng gwardiya! Wala akong pakialam! At sasagot ka pa? At ikaw, Crispin, hindi ka magkakaway hanggat hindi mo na ibalik sa akin ang 2 bunsang ginto na ninakaw mo mula sa simbahan. Wala kayong galang pati simbahan at pinagnanakawan niyo. Hindi naman po ako nagnakaw eh. Wala naman ang pinagawa sa mga... At sumagot ka ba? Ito ang para sa iyo. Ay ko po! Tama na po! Tama na po! Maawa ko kayo! Huwag mo akong tigilan! Nakawag mo kong iwan! Huwag mo kong iwan! Jesus Maria sa Basilio, anong nangyari sa iyo? Huwag kang mag-alala na. Si Crispin na iwan sa kumpento. Siya ba'y buhay? Salamat at buhay siya. Bakit kaduguan? Ako po'y tumakas sa kumpento. Ngayon lamang ako pinauwi ng Sakristian Mayor. Dahil hindi daw ako makauwi kundi alas 10. Ako ng mga Guardia Civil sa bayan at sinigawan ako ng Queen Bebe ay nagtatakbo ako. Pinaputukan nila ako at isang puno ang pipla sa aking noo.
Sino ka kayo? Ako si Sisa, ang ina ng kapitsin ko. Hindi na po akong buhay at lutas. Bigay mo lang dyan. Kahit saan yan. Maaari po ba makausap ang Nora? Hindi maaari, masakit ang kura. Kung gayon, sana makausap ko lang ang anak ko si Christine. Huwag kang magkaila, alam na lahat sa iyong bahay si Christine. Si Basilio ko ay nasa bahay ngunit si Christine na iwan. Ibig ko sana makausap. Naiwan nga, ngunit tumakas rin pagkatapos magnakaw ng maraming bagay. Hanggang ngayon, nahanap silang Guardia Civil. Alam mo, napakabuti ang asawa, ngunit masama naman ang ugali ng iyong mga anak. Katulad ng kanyang ama. Lalo na yung mga maliliit. Naku, baka masigitan pa niya ang hindi mo ba naintindihan? May sakit ang kura. Doon ka sa labas. Doon ka mag-ulol labas.